One way of applying faith in your life is by speaking it. Tama po ba? Amen? Hindi po pwede na kine-claim mo that God will bless my life, God will bless my family, God will give you a new job, but after 5 minutes, pag dumating yung problema, iba na naman yung sinasabi ng iyo pong bibig. People change, and our mouth is full of dynamics that tend to change. That's why we must be watchful sa bawat salita po na namumutawi sa atin pong bibig. Do you know that our words are very powerful? Our words can create something and it can also destroy something. Amen? The Bible says that we are created in the image of God. And God Himself created this world by His words sa pamamagitan ng Kanyang salita. So merong kapangyarihan ang salita ng Diyos. If God, His words are powerful, our words also that we are created in the image of God ay meron din pong kapangyarihan. Kaya dapat mga kapatid, iniingatan mo yung bawat malabas sa iyong bibig. Because the heaven is watching, God is watching, the devil is also listening sa bawat sinasabi mo. When you say that I'm going to die, walang silbi yung buhay ko, ito na yung ano ko, kapag ganyan po ang kino-confess natin every day, you are calling out the devil to work in your life. You are calling out the heaven to close the windows of heaven sa iyo pong buhay. Kaya po kailangan pag-aralan po natin mabuti to practice yung pananalita po natin ng meron pong pananampalataya. Your words is manifestation ng iyo pong pananampalataya. Makikita mo po sa isang tao yung kanyang pananampalataya base din sa kanyang mga lumalabas sa kanyang bibig. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 5 verse 2. Tingnan natin. Okay? Ecclesiastes 5:2, don't make rash promises. Yan, basahin natin sa ESB. Be not rash with thy mouth, and let not thy heart be hasty to utter anything before God, for God is in heaven, and thou upon earth. Therefore, let thy words be few. Huwag daw po tayong padalos-dalos sa atin pong mga pangako. Sapagkat ang Diyos ay nasa langit, tayo po ay nasa lupa. Kailangan nating intindihin mabuti lahat ng lumalabas sa ating pong bibig. Kapag yung iyo pong salita ay binitawan na, hindi mo na po yan mababawi. Para po yung baril. Pag binaril mo, yung baril, lumabas na yung bala, you cannot put it back inside. Amen? So, it's irreversible. What you can do is to ask for forgiveness and magpatuloy na lang po sa buhay natin. Do you know that words are so powerful, it has weight. Meron pong timbang yung ating mga pananalita. Amen? Minsan magaan yung sinasabi, minsan sobrang bigat ng pananalita. Sometimes, 2 words from your loved one can destroy you. 2 words also from your loved one can make your day. Amen? Diba yung asawa mo, sinabihan ka, ang ganda mo ngayong araw, it will make your whole day great. Pero yung tao na importante din sa iyo, sinabihan ka na, you are crazy, you are not intelligent, wala kang silbi, it can ruin your life for the rest of your life. Words has also taste. Meron din pong timpla o lasa yung pananalita. Diba? Kapag kabago pa lang kayo sa isang relationship, ang sweet na mga sinasabi, ang tatamis. Pero patagal ng patagal, diba, pumapakla na, nawawala na ng lasa. And pinaka-worst, nagiging bitter pa. Amen? Why? That's why so many relationships are broken, meron na pong mga lamat sapagkat marami ng mga salita na nasabi na hindi maganda sa isa't isa. Tama ba? Words also has color. Meron ding color yung pong mga pananalita natin. Minsan maputla, minsan naman too bright, too colorful. Words also has attitude. May mga attitude din po yung pananalita natin. Depende kung paano po natin sinasabi at kung paano natin ina-apply. Minsan, ang ganda-ganda naman ng pananalita, pero sarcastic naman. O kaya may patama naman. Amen ba mga kapatid? Minsan naman, may mga salita na ang iksi-iksi lang, pero damang-dama mo yung buong mundo. Alright? Amen? Yung ang haba-haba ng type mo, 200 characters, ang reply lang sa'yo, okay. Parang gusto mong ibato yung cellphone mo. Amen? So, those are also words. But it gives you a lot of meaning.
And you as a Christian, that is one proof that your words is powerful. And you must not speak rashly, negatively, especially sa iyo pong sarili, sa iyo pong buhay. Amen? That is our topic this evening, faith and words. Yung pananampalataya, kaugnay po ng atin pong mga gawa. Sabi nga doon sa 76 verse 11 ng Psalms, make your vows to the Lord your God and perform them. Let all around him bring gifts to him who is to be feared. Yung mga tao daw na may takot sa Diyos, pag nanumpa ka sa Panginoon, gawin mo. Ngayon, kung hindi mo kayang gawin, huwag ka na lang pong magsalita. Amen? Do you know that when you speak, the heaven is always counting it? Do you know that in the Bible it says, on the last days, on the judgment day, we will be accountable for every word, single word that comes out from our mouth. Alam niyo ba yun? Sabi po yun sa Bible. We will be judged on every word sa lahat po ng mga salita na lumalabas sa ating bibig. Ngayon, if you will assess your life, ano ba yung mga pinagsasabi ko simula kaninang umaga hanggang ngayong gabi? Di mo na maalala. Tama po ba? Amen? Yung iba, ang ganda-ganda naman ng gising mo, pero paglabas mo, may manang bibisit sa'yo. Tama po ba? Tinatawagan ka ng amo mo, sumasama yung loob mo. Kaya nga, dapat pag nandito ka sa church, relax ka na. Kasi nagpupuri ka kay Lord. Tama po ba? Huwag mong hayaan na mabad trip ka ng dahil lang sa nangyari sa labas. Amen? So, meron pang isang tao sa Bible, there is one person in the Bible that because of his misery, because of his bad situation, he made a promise to God, pero hindi po naging maganda yung result. Kailangan niyang tuparin yung promise na yon dahil nangako na siya sa kay Lord, pero it affects his life and it affects the life of his family. Tingnan natin. Ito po yung buhay ni Jephthah. Isa po siyang character in the book of Judges. Let us read from Judges chapter 11, verse 29 to 35. Okay? Judges chapter 11, verse 29 to 35. The Spirit of the Lord was upon Jephthah, and he passed through Gilead and Manasseh, and passed to Mizpah of Gilead. I know some places are not familiar with you, but bear with me, may matututunan po tayo dito sa topic. Okay? And from Mizpah of Gilead, he passed on to the Ammonites. Yan. Naalala niyo nakaraan yung mga Ammonites at Moabites, siya po ay mga anak ni Noah. Yung pong sa pamamagitan ng incest, yung kanyang mga anak na babae, nakipagsiping sa kanya, nilasing siya para lang sila ay magpatuloy yung kanilang race. Okay? Yan po yung mga Ammonites and Moabites. Actually, kamag-anak din naman siya ng mga Israelites, mga pinsan. Okay? And Jephthah made a vow to the Lord and said, sabi ni Jephthah, ganito, kasi kalaban po ng mga Israelites, yung Ammonites. And Jephthah was assigned to lead the Israelites army to fight these Ammonites. Okay? But si Jephthah, isa pong anak ng prostitute. At anak po siya ng, yung mga kapatid niya, hindi talaga sila close relatives. Kumbaga may kapatid siya sa labas. At yung kanya po pinaglilingkuran na tribe ay mga kapatid niya sa labas. But he is so weak and his brothers and sisters doesn't trust his ability na kaya niyang i-lead yung bayan. Ngayon, sabi ni Jephthah, gusto niyang patunayan, he wants to prove that he has the ability to lead the Israelites on this war. Kaya nanalangin siya kay Lord ng ganito. Sabi niya, if you will give me, Lord, the Ammonites into my hand, kung papanalunin mo ako, then, next, whatever comes out from the door of my house to meet me, when I return in peace from the Ammonites, shall be the Lord's, and I will offer it up for a burnt offering. Sabi niya, pag pinanalo mo ako, Lord, sa laban na to, pag uwi ko sa bahay, sino man yung unang makasalubong ko, i-offer ko sa iyo, iaalay ko sa iyo. Ang hirap pag ganito ang tatay mo, no? Ang hirap pag ito ang asawa mo. Siguro wish ni Jephthah, sana makasalubong ko yung binang ko. Sana makasalubong ko yung asawa ko. Alright? And then in verse 32, Jephthah crossed over to the Ammonites to fight against them. And the Lord gave them into his hand. Ito na.
Ginawa ni Lord yung pangako niya. Ngayon, gagawin mo kaya yung pangako mo. Tama po ba? Kaya huwag tayong hiling ng hiling basta sa Panginoon, ha? Pag sinagot niya ni Lord, ewan ko lang. Tama po ba, mga kapatid? Minsan, out of misery, hiling tayo ng hiling kay Lord, pero hindi mo naman kayang panindigan. Tama po ba? And he struck them from Aroer to the neighborhood of Minnith, 20 cities, and as far as Abel Keramim, and with a great blow. Talagang nagtagumpay si Jephthah. So the Ammonites were subdued before the people of Israel. Okay? Then Jephthah came to his home. Ito na, uwian time. Sino kaya ang mapalad? At Mizpah, and behold, his daughter came out to meet him with tambourines and dance. Nagsasasayaw pa, kasama ng dance ministry. Okay? Nagsasasayaw pa yung bata. Ang saya-saya. She was only his only child. And besides her, he had neither son nor daughter. Okay? And as soon as he saw her, nung nakita niya yung anak niya, he tore his clothes and said, "Alas, my daughter, you have brought me very low." And sa madaling salita, binigyan mo ako ng malaking pagsubok. Pero parang baliktad yata. Siya yung nagbigay ng pagsubok doon sa anak niya. "You have brought me very low, and you have become the cause of great trouble to me. For I have opened my mouth to the Lord, and I cannot take back my vow." Yan kasi, pangako ng pangako. Hindi naman hinihingi ng Diyos. And if you will read the whole story, to cut the story short, patay kang bata ka. Inialay na yung anak na babae. Wala siyang pangalan, just daughter. Alright? She has no anything about this war. She is innocent, and yet, naging alay po siya. Why? Because of carelessness of her father. Tama? Minsan po, sa dami ng gusto nating mangyari, because of our desperation, we ask something to God at mangangako po tayo kahit hindi naman niya po hinihingi. Amen? Lord, bigyan mo ako ng sahod. Promise, 90% ng sahod bibigay ko sa iyo. Bigyan mo akong trabaho, Lord. Nagkatrabaho na, joke lang, Lord. Hindi na yung totoo, Lord. Amen? Tama po ba? Naalala nyo, when you are sick, when you are dying, you are over-promising to God. Over-promising. Lord, pagalingin mo lang ako sa sakit na to. I promise you, magpapastor ako. Tama po ba? And then, nung nangyari na, parang ayoko na pala. Ang hirap pala. Amen? So, ngayon, I have a question bago po tayo magtuloy. Why God did not intervene into Jephthah's decision? Ba't hindi nangialam si Lord? Ha? Hindi nyo ba naisip? Bakit kaya hindi sinabi ni Lord, wait lang. Huwag mong ialay yung kapatid mo, yung iyong anak. Alright? Because pwede naman, palampasin na lang ni Lord, okay, I give you the victory. But it doesn't work that way. Why? I'll give you 3 reasons. Number 1, it is Jephthah's decision, not God's command. Decision niya po yun. In fact, wala nga doon sinabi ng Panginoon, sige, ialay mo na. That is a test of his faith, kung gagawin niya ba talaga o hindi. Okay? There is the same scenario in the Bible na meron pong pag-aalay ng bata and with Abraham. Abraham is willing to offer Isaac because it is a commandment of God. Pero bago po yung gawin ni Abraham, before he struck Isaac, God showed to Abraham through an angel and he said, he already saw your faithfulness. Huwag mong patayin yung bata. Pero iba po sa case ni Jephthah, because this is a careless decision. Amen? Amen po ba, mga kapatid? It is Jephthah's decision, not God. Number 2, it is his will and not God's will. Yan po'y kalooban niya. Hindi lamang po decision niya, kundi kalooban po niya na mangyari. Amen? And last, God values our words no matter how serious or silly it is. Binabalyo po ng Diyos yung pong ating pananalita. Kaya po, careful what you ask for. Careful what you prayed for the Lord.
Especially when someone is in difficult situation, nakakapanalangin po tayo ng mga hindi magagandang bagay. Careful of your words. You know, prayer is not only yung kapag nakapikit ka, nananalangin ka, at nagsabi ka ng amen. Hindi lamang po yun ang prayer. Prayer is whatever you say every day in your spirit. Tama po ba, mga kapatid? Amen? Naglalakad ka, babad trip ka sa kalsada, walang silbi itong buhay na to, sana mamatay na lang ako. You're asking it. At pag nabangga ka, wala kang insurance, ma-hospital ka, magbabayad ka ng mahal, sisisihin mo bandang huli si Lord. You don't remember, you asked for it, right? Amen? That's why I told you before we start, as a Christian, yung words po natin dapat is align dun sa atin pong pananampalataya. Whatever you ask for, it will happen in your life. Nangyayari po sa buhay natin, nagkakaroon ng buhay kung ano po yung atin pong pinagsasasabi sa atin pong bibig. If you say that you cannot do one thing, you are right, you cannot do it. If you say that you can do one thing, you are right also, you can do it. Pag binigyan mo ng brand yung iyong sarili, ganito na ako, wala na mangyayari sa akin. I am nothing, I am a sinner, hindi na ako magbabago. That's it, you will live on it. But God gave you the authority to change your destiny by also choosing what you say to yourself. Amen? That's why the Lord Jesus Christ, napaka-powerful po ng kanyang mga pananalita. And He even prophesied good things sa kanya pong mga disciple. Ngayon, ang problema, makinig tayo mabuti. Yung pananalita natin, our words, hindi lang sumira ng buhay natin, sumira pa ng buhay ng kamag-anak natin. Amen ba? Tama? Yung mga pananalita, pangako mo na pati ibang tao nadadamay. Kaya minsan ayaw kang kasama ng ibang tao. Pag ito kasama ko, lagi puro kapahamakan nangyayari sa akin. Huwag ka nga magpakita bro, puro kamalasan yung nangyayari sa buhay ko. Yung ang ganda-ganda ng topic kanina, recipe na kutsinta, tapos ngayon, puro reklamo ka na naman. Amen? We don't want to be with people who's always talking negatively. Because that is a power. If you are in one place, in one room, pag yung kasama mong tao, puro complainant, di ba iba yung atmosphere? Ang bigat. Kahit ang ganda ng mga decoration, kahit ang ganda ng mga paintings, pero yung kasama mo, puro na lang tambako lang mukha, puro na lang pangit yung mga sinasabi, gusto mo nang umalis. But if you are just in one place, kahit po hindi kagandahan, kahit hindi kabanguhan yung lugar, pero nakangiti yung mga kasama mo, nakasmile, ang ganda na sinasabi, positive yung spirit, di po ba? Tama po ba? Kaya ingatan natin yung ating sinasabi. Baka yung katabi mo, inaalay ka na niyan, secretly. Nakatip yung iba, sabi na, Lord, pag uwi ko sa bahay, sino man unang sumalubong sa akin, iaalay ko sa iyo. Sana makasalubong ko yung asawa. That's not valid point. Amen? So, what is the story teaching us and how we will use properly our faith and words? Number 1, matutunan po natin. In Judges chapter 11, verse 29 to 30. Basahin natin ha. Okay? The Spirit of the Lord, grabe, was upon Jephthah. And he passed through Gilead and Manasseh and passed on to Mizpah of Gilead. And from Mizpah of Gilead, he passed on to the Ammonites. Next, Jephthah made a vow to the Lord and said, if you will give the Ammonites into my hand, sige tuloy natin, okay? Whatever comes out from the door of my house to meet when I return in peace from the Ammonites shall be the Lord's, and I will offer it up for a burnt offering. Number 1, write it down. Even spirit-filled people can make mistakes when overwhelmed. Sulat niyo po yan. Even spirit-filled people can make mistakes when overwhelmed. Kahit daw po yung mga tao na spiritually filled, pwedeng magkamali sila pag na-overwhelm po sila sa buhay. Balikan natin yung verse 29. Anong sabi doon? Verse 29, the Spirit of the Lord was upon Jephthah. Hindi niyo ba napansin yun? Grabe. Bakit ganon? Nasa kanya naman pala yung Spirit ni Lord, but nakagawa pa siya ng mali. Kahit po, anointed ka pa, kahit
nagsisimba ka pa araw-araw, nagbabasa ka ng Bible, nagpe-pray ka everyday, pwede ka pa rin makagawa po ng pagkakamali kapag ka sobrang overwhelmed ka na sa buhay. Kaya mga kapatid, matuto po tayo dapat na wag i-carried out lahat-lahat ng mabibigat sa buhay po natin. Kasi at the end of the day, tao ka lang kapatid. Hindi ka Superman, hindi ka superhero. Kaya nga sabi ni Jesus sa Matthew chapter 11 verse 28, di ba? Cast away, basahin natin Matthew 11:28. Amen? Cast your burdens upon me, and I will give you rest. Learn from me, because I am gentle and humble, and I will give you rest. Yan. Come to me all who are labor and heavy laden, I will give you rest. Di ba kanta yan? Amen? Ang ganda ng kanta na yan eh. Next, 29. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Okay? Si Jesus po ang nagsabi, pag bigat na bigat ka na, come to me and I will give you rest. Ang problema po sa maraming Christian, kung born again, nahihiya po tayo o na umamin na tayo po ay pinanghihinaan ng loob minsan. You know, most of the times, yung hiya is pride. Kapag tayo po nahihiya, madalas po yan, may kasama po yan na pride. Kasi ayaw mo na makitaan ka ng kahinaan, ayaw mo na kitaan ka ng pagkakamali, but the real person na totoo po na bumabangon at iniaahon ng Diyos is yung tao that he or she knows how to admit her mistakes, his mistakes, at yung kanya pong pinagdadaanan. Kasi tao ka lang kapatid eh. Jephthah is also a man. Kahit pa siya spiritually filled, hindi po sa Diyos. Hindi po siya omnipotent. Hindi siya all-powerful. Hindi siya omnipresent. He's not everywhere. And lalong hindi siya omniscient. Hindi po siya all-knowing. So, ang bagay na nakakapag-stress sa kanya is, magtatagumpay ba kaya ako sa gera na to? Am I going to win this war? If not, this will be a disgrace to me. Tama? Pag yung gera na yon, it's all or nothing sa buhay niya. It discusses everything. If I win this war, I gain my reputation. If not, this is the end of my life. Marami pong ganyan sa buhay natin. Yung kala natin, yung isang bagay ang magpapatapos sa buhay po natin. Amen? Yung kala natin, yung isang bagay, yan na yung pinakang final end of everything. That's why we make so many mistakes dahil po doon sa isang bagay na binigay mo, yung buong buhay mo na akala mo, yun na yung buhay mo. But that's not the reality. Amen? Pag hindi ko nakuha itong trabaho na ito, wala na. It's the end point. This is the deadline. This is the dead end of my life. Pag hindi ko napakasalan itong tao na ito, wala na. This is the end point of my life. Amen? Tama ba mga kapatid? That's why we become depressed, we become obsessed with our dreams, and we say things na hindi naman natin nasasabi. Do you know, many people can do a lot of crazy things na hindi naman nila magagawa, not because they are bad, but a simple thing, they are problematic. Amen? Maraming tao nakakagawa at nakakasabi ng mga salita na may hindi magaganda. Hindi dahil po masama sila, kundi po bigat na sila. That's why you have to give it to the Lord. You have to ask for someone to pray for you. It's not weakness to ask for prayers. It is strength to show your weakness to others and to God. Tama po ba? Na sinabi po yan sa Bible, you must pray for one another. Ask for the prayers of elders. Ask for the prayers of your leader. Do you believe on that? Bago ka pa makakommit ng mistake, bago ka pa makapagsabi ng isang mga pangako na hindi mo naman pala kayang tuparin, magpa-pray ka muna. Tama? Yung mga tao over-promising dahil sobrang desperado. Gusto makuha yung trabaho. I know how to speak Arabic. I know how to speak Chinese. I know how to speak Japanese. Nakalagay kasi sa LinkedIn talaga, kailangan Arabic speaker. Nilagay mo doon, Arabic speaker ka.
nag-interview sa'yo, Arabic talaga. Patay ito, paano to? Ang gagawin mo? Tama? Pagdating mo sa interview, el verbo to black. Dahil sa kagustuhan mong ma-hire sa trabaho, you make over-promising. Nakakahiya, kapatid. Huwag mong ipapahiya yung iyong buhay dahil lang sa mga bagay na gusto mong mangyari. Tama ba, mga kapatid? Amen? Gusto mong makakuha ng marami mga tenant sa bahay mo, sinasabi mo ganito, sobrang lakas ng AC, tapos pagdating doon pala, ang hina-hina naman, nagre-reklamo yung mga kabahay. Pinapahamak mo yung iyong sarili. Amen? Tama po ba? Nangangako ka, magbabayad ka after 2 months, after 3 months, tapos 2 taon na, hindi ka pa rin nakakabayad. Tinakbuhan, grabe, naggera na't lahat. Nagbayad ng US sa Iran, ikaw hindi pa nakakabayad. Grabe. Huwag niyo pong gawin, mga kapatid, bilang isang OFW, save your life, save yourself. Amen? Andiyan pa ba tayo? So, because he is a spirit-filled person, and yet, he also becomes so depressed, nakapangako siya ng isang bagay, may isa pa pong dahilan. Okay? May isa pang bagay. Number 2, power and position can change people. Ang power daw, ang kapangyarihan, at ang posisyon, nakakapagpabago po yan ng tao. Tingnan natin ha. Sa Judges chapter 11, verse 4 hanggang 9. Basahin natin muna, ano ba yun nangyari? Bakit gustong-gusto ni Jephthah na manalo? After a time, the Ammonites made war against Israel. Ito yung sasabi ko kanina. And when the Ammonites made war against Israel, the elders of Gilead, ito yung mga kamag-anak ni Jephthah, went to bring Jephthah from the land of Tob. And they said to Jephthah, come and be our leader. Inoperan siya ng magandang posisyon. Inoperan siya ng mataas na posisyon, chief commander ng army. Okay? That we may fight the Ammonites, against the Ammonites. Ikaw ang gawin namin leader. But Jephthah said to the elders of Gilead, did you not hate me and drive me out of my father's house? Di ba ayaw na ayaw niyo sa akin? Pinagtagabuyan niyo nga ako doon sa bahay ng tatay ko. You despise me, you disown me as your brothers. Ha? Tinakwil niyo ako bilang kapatid niyo. Why have you come to me now and you are in distress? Ano nangyayari dito sa mga tao to? Kahapon lang, halos ipako ako sa cross. Ngayon, lumalapit sila sa akin at gusto nila akong maging leader pa nila. And the elders of Gilead said to Jephthah, that is why we have turned to you now, that you may go with us and fight against the Ammonites and be our head over all the inhabitants of Gilead. Okay? Jephthah said to the elders of Gilead, if you bring me home again to fight against the Ammonites and the Lord gives them over to me, I will be your head. Kung maging matagumpay ako dito sa bagay na ito, okay? At naibalik ko yung reputasyon ng lahi natin, okay, pamumunuan ko kayo, I will be your head. From that moment on, namuuna sa isip ni Jephthah, it is good to gain my power, it is good to have my position. I don't want to die na ganito na lang yung buhay ko. Kaya po, kapag ang tao nabulag po sa kapangyarihan, nabulag sa pananalapi, nabulag sa mga pangako, nakakagawa po tayo ng hindi magagandang bagay. 'Di ba? Kaya yung iba talagang para lang manalo sa eleksyon, talagang nagpapakulam pa, Tama ba? Huwag niyong gagawin 'yon. Meron ba dito tao nagpakulam ka na? Mamin ka, kapatid. Sobrang galit mo sa kapwa mo, pinakulam mo para lang makamtan mo siya. Amen? Sa totoo lang, sa isang Kristiyano, hindi po tatalab yan. Pero yung isang tao na walang takot sa Diyos, maybe pwede po siyang talaban ng ganyang bagay. But, mas matindi po yung balik nun sa iyo. Amen? Because you are so obsessed with controlling and manipulating people, you can say things and offer things na merong kapalit. Di ba most likely yung mga nagpapakulam ganyan? Papahula. Hulaan mo nga kung sino yung kasama ng asawa ko. Pag nalaman, bigyan mo ng sakit. Pag sinabi, may kapalit yan ha, maaaring magkasakit ka din. Okay lang sa kanya, di ba? Sige lang, okay lang, kasi gusto ko makaganti sa kanila. Now,
you people who are thirsty for revenge, for power and position, they don't really think about the consequences. Tama? Pag tayo po'y desperado, yung mga pangako natin, wala ka nang pakialam sa kahit anong consequences. Basta makuha mo lang yung iyong ginugusto. Amen? Words can tear down people, dreams, value, and even moral. Tama ba? Pag tayo po'y desperado, binababa natin yung moral natin, wala tayong pakialam. Please lang mga kapatid, magkaroon naman tayo ng moral as a Christian. Proverbs chapter 11 verse 1. Tingnan natin. A false balance is an abomination to the Lord, but a just weight is His delight. Sa Tagalog po, sabi doon, ang madayang timbangan ay kinasusuklaman ni Yahweh. Yan. Kasuklam kay Yahweh ang timbangan na may daya. Ngunit kasiyahan naman ang timbangan na tama. When a person wants everything na magkaroon po sa kanya sa buhay niya, lahat na lang ng pandaraya gagamitin niya. Lahat na lang ng pang dedenggoy, Tama po ba? Amen? And it's not good. It's happening everywhere. It's happening in our company, in our corporate. Para lang ma-promote ka, yung iba talaga nandadawn ng ibang tao. Tama? Nangaapak ng ibang tao. Wala siyang pakialam kahit kaibigan niya ma-terminate, kahit kaibigan niya sa office mawalan ng trabaho para lang siya ma-promote. It's happening everywhere. Gaano kadaming tao, ang daming heartaches dito, ang tagal-tagal na sa company, hindi pa na-promote. Ang na-promote yung kasama niya, bago lang. Bakit? Kasi marunong sumipsip. Siya hindi siya marunong sumipsip. Amen? Don't do that, brothers and sisters. Don't be a sneaky person. Don't become a snake in your company. Ang isang totoong Kristiyano, hindi po siya nang aahas sa kumpanya. Siya'y lumalaban ng patas. Kahit siya na po yung ahasin, wag lang siya yung mang-ahas. Because at the end of the day, God sees everything. Nakikita ng Diyos. Kung ikaw, magtatanong ka, Pastor, paano ko ba may a-apply yung Christianity sa trabaho ko? Huwag ka mandaya. Huwag ka mandaya sa oras, huwag ka mandaya sa boss mo. Tama po ba? Huwag ka mandaya sa company mo. Nung ini-interview pa lang, talagang, yes po, okay po, okay po. Willing to overtime, yes po, gagawin ko po. Tama po ba? Para makuha yung trabaho. Nung nakuha na yung trabaho, yung 8 hours, nagiging 4 hours lang. 2 hours late, 2 hours agang uuwi. Tama po ba? Amen? Yung iba, siyempre, doon si CR, 3 oras na nagsiselfone, para lang kukunin lahat ng oras na pandaraya sa company. Don't do that, brothers and sisters. Amen? Ibigay niyo po yung the best ninyo. Kahit hindi nakikita ng tao. Kasi si Lord po nakakakita ng lahat ng bagay. Amen? Huwag natin gaya, Pastor, tingnan mo yun, no? Na-promote ng dahil lang kasusulsol. Si Lord ang nakakakita ng lahat. And one day, believe me, you will be there in your dream if you will just obey the Lord. Tama? Maging patas po tayo sa trabaho natin. Amen? Are you with me? Okay, number 3. Dito tayo po magtatapos. Never say a promise, just say yes or no. Huwag ka na pong mangako. Sabihin mo lang, yes or no. Alright? Bakit kaya? Tingnan natin. Judges 11:36 to 38. Okay? She said to him, yung anak, My father, you have opened your mouth to the Lord. Do to me according to what has gone out of your mouth. Now that the Lord has avenged you on your enemies, on the Ammonites. Okay? So she said to her father, Let this thing be done for me. Leave me alone for 2 months, 2 buwan, that I may go up and down on the mountain and weep for my virginity, I and my companions. Okay? So he said, Go. Then he sent her away for 2 months, and she departed, she and her companions, and wept for her virginity on the mountains. Kasi hindi na siya mag-aasawa. Sabi niya sa papa niya, nangako ka na kay Lord eh. Gawin mo na yan. But I have one request to you. Bigyan mo ko lang ako ng 2 months. Ipagluluksa ko yung aking pagkadalaga. I will weep for my virginity because I will not be getting married. And then after that, sige, ialay mo na ako. Nagpunta siya doon sa bundok, and then kasama niya yung mga ibang dalaga, naglukasa sila doon.
Hindi sila nandun para mag-party, para mag-inuman. Nandun sila para magluksa, umiyak. And you know what? Up to this time, ginagawa po rin yan sa mga tradition ng Israelites. They remember every year yung mystery na nangyari dito po sa babae na ito. Pinagluluksa pa rin nila yan. Dahil dito sa carelessness ng kanyang ama. Amen? So don't ever make a promise. Just say yes. If it is yes, just no and no. Matthew chapter 5 verse 37. Okay? Let what you say be simply yes or no. Anything more than this comes from evil. Huwag tayong over-promising. Tama. Ito talaga, guilty tayo dito, lalo yung mga nasa sales, lalo yung mga nasa insurance. Ayaw po, maganda po yan. Grabe. Bili po kayo, talagang ano yan. 200 years bago po yan malobat yung cellphone na yan. Para lang makabenta ka talaga. Tama po ba? Bago po yung kotse na yan, wala po yung sakit, wala po yung ano, okay yan. Tapos paglipat, grabe, nagpuputukan yung makina. Ewan po ba mga kapatid? Lahat ng pangluloko gagawin po natin. Ang matindi dito, no, yung kanyang ama, her father, ang naglaglag sa kanya, ang nagpunta sa kanya sa misery. Napakasakit na yung iyong magulang ang maglalaglag sa iyo at magdadala sa iyo sa problema. Tama? Should be your parents that will build your life, not will destroy your life. Amen? Kaya po, tayo, sino mga magulang dito? Let's taas ang kamay. If you are parents, this is the reality, ha? You must be the one that is preparing the future of your sons and daughters. Kailangan kayo po yung nag-prepare ng magandang future nila, hindi yung sumisira ng future nila. Sa Bible, magulang po ang nagpe-prepare ng future ng anak. Sa kulturang Pilipino, ngayon baliktad na. Anak na yung nagpe-prepare ng future ng magulang. Hindi po dapat ganon. Tama? Parang yung anak ngayon, nagiging taniman. Sabi, mag-invest ako sa iyo, pag-aralin kita sa college, para pag nakagraduate ka, susuklian mo ako. It's not that way. The biblical way is we as a parent, tayo po dapat ang nagpe-prepare ng future ng mga anak natin. Well, if your sons and daughter, and ikaw kung anak ka at talagang blessed ka, pinagpapala mo yung magulang mo, praise the Lord sa buhay mo. May blessing talaga po yung kapalit. Kasi sabi sa Bible, obey your parents, pagpalain mo sila, pagpapalain ka rin. But it's not the norm. Hindi po yan yung normal. Ang totoong normal, dapat po yung mga magulang, sila po yung nagpe-prepare ng future nila, ng mga anak nila. Basahin niyo po sa Bible. Abraham, Isaac, Jacob, lahat po ng mga man of God, before they die, pinaghahati-hati nila yung mga papamana sa anak nila. And they are blessing their children. Halika Isaac, ibe-bless kita. Halika Jacob, ibe-bless kita. Ito yung lupa mo, ito yung ganito. Sa atin baliktad. Nak, ikaw na yung magbayad ng utang. Nak, ikaw na yung dyan na. Tama po ba mga kapatid? Amen? Mamamatay at lahat, kabigatan pa yung iniiwan. Should not be that way. Ngayon, kung yan yung sitwasyon mo, talagang yan ang inabot natin. Pero putulin mo yan. If you are building a family, if you are raising your own children, make it a goal to your life na ikaw yung nagpe-prepare ng future ng iyong mga anak. Kung hindi mo yan nagawa sa iyong mga anak, bumawi ka. Ask for forgiveness to the Lord. Tama ba mga kapatid? Amen? It is, kung hindi ka naman mayaman, materially and financially, bawi ka sa wisdom. Bawi ka po sa pagmamahal. Bawi ka sa paggabay. Huwag mong iparamdam lagi doon sa mga anak mo yung pressure, dapat pag nag-abroad ka, bigyan mo ako ng bahay. No. Let them live their life and be a man and woman of wisdom. Tama po ba? Gabayan mo sila. Ngayon, baliktad na, anak na yung gumagabay sa magulang. It must not be like that. Grabe dito, tingnan mo yung sitwasyon, parang luging-lugi yung anak, no? Mas mahaba pa yung pangunawa ng babae kaysa dun sa ama. Mas open-minded pa. Pagka ganun, hindi po talaga dadaloy ang blessing.
Why? Blessing comes from above. Dumadaloy po yung pababa. Hindi po galing sa ilalim pataas. So dapat tayo sa family natin, ang magulang, ang ama, ang anak, ang blessing nasa tatay talaga, papunta po yan sa pababa. Ang word of God, galing po sa ama, kinukuha niya sa Panginoon, siya yung naggagabay sa mga anak niya. Yung mga nanay, yung mga tatay, kayo po yung nilagay ni Lord to guide your children. Hindi yung ilagay sila sa kapahamakan. Dapat pag magulang ka, pinagpe-pray mo yung mga anak mo everyday. Amen? Nililay hands mo sila. Tama? Yung nanay, alam niyo, effective po yan. If ilay hands mo yung anak mo, Lord, pagpalain mo to. Gawin mo siyang mga businessman, paglaki niya. I declare he will become a man of God, he will become a businessman. I declare he will become a successful person. Tama? Tapos sa asawa mo, Lord, kunin mo na itong isang to. You say blessing and curse at the same time. Hindi diringgin ng Panginoon yan. Tama ba mga kapatid? Ngayon, tanong ko sa bawat isa na nandito, do you prepare for your future? Amen? How do you think how many careless words or promises we have committed every day just because we are overwhelmed, just because we are distressed, just because we are depressed, just because we are in a bad shape? Don't do that. Kung hindi mo mapigilan yung bibig mo, mas may bibig pang manahimik ka na lang. Why? Because we are shaped and we are being prepared to do great things in life. Yun po talaga ang gusto ni Lord. Ang gusto ni Lord, i-bless ka, pagpalain ka, magkaroon ka ng magandang buhay. I believe on that. Because we are created for His workmanship. Ephesians chapter 2, verse 10. Basahin natin. Dito po tayo magtatapos. Okay? For we are His, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, read. For we are His workmanship, created in Christ Jesus, for good works. Wait, doon muna tayo. Pause muna tayo. Sabi doon, created ka daw through in Christ Jesus for good works. Now, let me ask you, yung buhay ba na ginagawa mo ngayon, is that a good works? Good works ba? Proud ba si Lord? Proud ba? Is your parents, is your mama proud with what you are doing right now? Which God prepared beforehand that we should walk in them. Yung palang buhay na maganda, prepare na yan ng Panginoon sa iyo. Bago ka pa ipanganak. Yun po yung tinatawag sa Bible na predestination. Hindi ibig sabihin po na nakatakda, one-on-one, lahat ng mangyayari sa atin every second. God knows that. Alam niyo yun because He is all-knowing. But the predestination God is talking to us is maganda po yung kanyang plano at the beginning sa buhay natin. Kaya nga lang, no matter how good the plan of God, pwede yung masira sa mga salita na binibitawan natin. Pwede yung masira sa mga labas, sa mga salitang lumalabas po sa ating mga bibig. Kaya ngayon, decide before you sleep what you shall say to yourself. When you wake up in the morning, what you say to yourself. Bago ka pumasok sa trabaho, confess positively. If you feel you are down, if you feel na ikaw ay nanghihina, wag mo tanggapin. Sabi mo, praise the Lord, thank you Lord. I know I am weak, but you made me strong. Thank you, Lord, for this day. I am victorious in the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Lord, you made me well. Thank you, Lord, maganda ang gagawin mo ngayong araw na to. Tama po ba? Huwag mong hayaan na nakawin ni Satanas yung magandang plano ni Lord sa iyong buhay just because you have a bad day, just because you have bad company, just because you have bad people that surrounds you. Kahit pangit yung nakapaligid sa iyo, panindigan mo. Like this woman, hindi maganda yung example ng kanyang ama, pero nanindigan pa rin po siya. But don't be like Japte, na lagi na lang siyang mali yung kanyang mga desisyon, lagi na lang masama yung lumalabas sa kanyang bibig. Why? Because he is overwhelmed. He cannot control, he cannot wait in the promises of God. That's not an action of a person na mayroong takot sa Diyos. Tayo po tumayo at manalangin. Okay, let's pray. Lord, we rebuke all the curses that comes out from our mouth. We rebuke lahat ng mga bagay na lumabas sa bibig namin.
Patawarin mo kami, Lord. Hindi namin napagtagumpayan ang kaaway. Hindi namin pinagtagumpayan, Lord God, ang gawa ni Satanas sa buhay namin. Bagkus, we overpromise to you. Patawarin mo po, Panginoon, kami and help us, O Lord God. We declare every day we will be molded, even how much difficult yung situation. Kahit kami walang trabaho ngayon, kahit kami may sakit, kahit kami, Panginoon, nahihirapan sa pamilya namin, we declare still good and great things is coming in our life because we are created in Christ Jesus to do good works, O Lord God. We thank you, Lord. Forgive us sa mga promises na padalos-dalos, those who rush words na lumabas sa bibig namin dahil lang kami, Panginoon, ay problematic. Lord, we take care now sa mga sinasabi namin at pinagkakatiwala namin sa iyo lahat ng bagay. In Jesus' name, amen, amen. Palakpakan natin si Lord.